sa Panginoon. No? Nire-remind tayo na ang purpose po natin dito is to worship and honor our one true living God. Amen. And salamat po. Akala ko nga si Joey Albert yung kumakante. Ang ganda, di ba? Gift po yon nakaloob ng Panginoon sa bawat isa na naghahangad na magpuri po sa Kanya. Amen. Ready na po ba? Sabi nga po kanina, nabanggit po ni Pastora Lucy sa kanya pong panalangin at nasusulat po na ang salita po ng Panginoon ay double-edged sword na humihiwa po sa kaibuturan ng ating puso, even dun sa ating mga kasukusuan, humihiwa po ito. And nawa po sa umagang ito, sa tanghaling ito, tanggapin po natin dahil alam po natin na ang kaloob po ng Panginoon is, ang hangad ng Panginoon is mapabuti po ang bawat isa sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya kung handa na po, akin po tinatawagan ang mensahero po ng Panginoon, si Pastor Marvin Aguilar, para po sa kanyang message entitled Paghihiwalay at Muling Pag-aasawa. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Siguro nakaka-relate kayo sa mga message na ginagawa. At ito po ay galing sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, nais ko lang pong ipaalam po sa mga iba. Kapag po pumunta tayo sa church, tanggalin na po natin mga chewing gum. Amen. Chewing gum. Juicy, bubble gum, double mint, ano tawag? Pabili nga po ng juicy, isa po yung double mint. Amen. Kasi po bakit? Nakaka-disturb po kasi yan. Kasi may nangyari po sa church na umunguya po ng bubble gum. Worship. Kala po nila kung ano nangyari. So, huwag po tayong kasi hindi ka rin ibabawa. Subukan mong umunguya tapos nagpipray ka. Lord, nawa po. Para si Nor. So, pasantabi lang po sa mga kumakain ng mga Tsaka po yung mga cellphone, paki-off lang po, O kaya pakilagay lang po sa mute. Sa mute. Hindi po ba mute yun? Sa mute. Amen. Praise God. Na-miss po ninyo yung message last Sunday. No? Ano yung message last Sunday? Katamaran. Amen. Katamaran, no? Kasi kanina po, umaga, pagkagising ko pa lang po, nakita ko po yung mga langgam sa Kawikaan 6 na naman po. Kawikaan 6:6. Kasi po sa inantulad po ng ating Panginoon, tignan mo yung mga langgam, ikaw ng taon ng ubod ng tamad. Sabi po doon, tignan po ninyo yung mga langgam, umaga pa lang, nagtatrabaho na. Ikaw naman, tulog na tulog. Sarap na sarap. 7 o'clock in the morning, kita ko na yung meron na silang marcha. Kasama po sila naglinis kanina dyan. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa umaga pong ito, magbubulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon at ito po ay patungkol sa paghihiwalay at muling pag-aasawa. Amen. Napakagandang topic, hindi po ba? Minsan yan ang mga gustong-gusto Sa uwa po pinangarap, gustong-gusto nila. Amen. Kasi dyan po mo malalaman kung ano yung mga dapat mong gawin bilang isang mananampalataya. Opo, pagkus tayo ay hindi natin alam, noong hindi pa natin nabasa ang kasulatan, kahit strike anywhere, ika nga po. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, kilos sa pagbalik. Ano po ba niyo yun? Kilos sa pagbalik ng aking buhay. Throwback. Kasi mahilig ngayon, throwback. So, buhay ko po, dati, hindi ko po alam ang salita ng Panginoon. Ang buhay ko talagang dumaan ako sa mga ganitong mga bagay. Meaning, nag-asawa po ako at the age of 18 years old.
18 years old po, dahil wala po ang aking mga magulang, pag marating si daddy, uuwi po siya. Wala pong kaalam-alam ang aking daddy. Nalaman lang po niya yung at the age ako ng 21. So, pinaliwanag ko po sa kanyang lahat at yun po, okay naman, wala naman po masabi, pero hindi po pinabayaan ang aking pag-aaral. Nakapag-aaral po ako. Dumaan po yung mga buhay, dahil wala akong kinalaman sa salita ng Panginoon. Siyempre, kung ikaw ang lalaki, nauso pa yun noon ng panahon po namin, 80s, 90s, yung sinasabi ni Sabado nights. Amen? Nakaka-relate ba kayo doon, mga lalaki? Sabado nights, pag Sabado na, nandoon ka na sa mga club, and then sa Sunday, kunwari, sisimba ka lang dyan, dala mo yung Bible mo, pero hindi mo naman binabasa kung ano-ano mga sinasabi ng mga pastor, hindi mo naman pinakikinggan, di po ba? And then dumating sa buhay ko yung, siyempre, lalaki ka, good time dito, good time doon, yung Monday to Friday, tinatrabaho mo yon, and then hanggang sa ikaw ay makakilala. Amen po ba? Makakilala ka. Kung sino yung mga nakikilala mo, gustong-gusto mo, siyempre. Amen po ba? Nagugustuhan mo yan eh. Hanggang sa time na sa buhay ko na nangyari na hindi kami nagkaroon ng anak ni Sister Michelle. Yung una ko naging kabiyak. Michelle. Lahat ng Michelle, magsabi ng amen. Ito na Sister Michelle. Ayun. Si Sister Michelle po, hindi kami pinala na magkaroon ng anak. Siguro dahil na rin sa mga nangyari noong kabataan po namin, noong po nabuntis siya, ito po, hindi ko kinahiya ito dahil nangyari po ito sa totoong buhay ko. Noong nabuntis po siya, buntis ang nanay niya, nagkaroon po ng kahiyahan. Sinakripisyo po ng aking kasi noong time na yon, hindi pa kami kinasal, so kinakasama pa lang. Amen po ba? Hindi ko kasi masasabi na asawa ko kasi hindi naman kami nagpakasal that time. At the age of 16 years old po siya, nabuntis siya, pero buntis ang nanay niya. Hindi po yun natuloy dahil uminom po siya ng contraceptives. And then, hindi na po kami nagkaanak since then. So ako naman po ay naghahanap. Gusto ko magkaroon ng sumasalubong sa akin sa aming tahanan dahil po yung lagi sumasalubong sa akin ang aking biyenan. Gusto ko magkaroon ng sumasalubong sa akin ng maliit na bata. Hindi nangyari sa buhay ko yun. Hanggang sa aking pagluloko, natagpuan ko yung isang babae. At siya po ay aking nabuntis. At sa tuwing palad, nangyari po, namatay po ang aking may bahay. Sa pagkamatay ng aking may bahay, actually po nung nangyari yun, nabuntis ko yung isang babae. Nalaman ko ng aking may bahay. Kaya noon time na yon, hindi na niya ininom ang kanyang mga gamot kasi nakita ko nung namatay siya doon sa cabinet, puno-puno ng mga gamot doon. At ako po ay naiyak. Ano itong ginawa? Noong pupunta ako doon sa bahay ng babae, ang aking may bahay, pupunta lang siya doon sa may gate, umiiyak siya. At ako naman ay tuwan-tuwa ako that time dahil pupuntahan ko yung isa. Ang aking buhay ay hindi ganon nakadali kung ikaw ay masaya, pero sa mukha lang makikita, but here, mahirap. Dumating sa point na gusto ko silang pagsamahin. Ano ka, Muslim? Dahil pag ako'y nandoon sa isa, nag-aalala ko para dito sa isa, sa buntis. Pag nandito sa buntis, nag-aalala ko dito sa isa. Kaya nga, kung siya, umiyak siya ng buwan, doon, sa tuwing ako'y aalis, ako, umiyak ako. And I thank God. Dumating sa point yung paghihiwalay. 2 bag ang dala ng aking may bahay that time. Lumayas ka na! Sa isip-isip ko, 2 bag lang pa yung akin. Kinuha ko yung bag. Paalis ako. Nakayuko siya. May luha. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Bumalik ko ako sa kanya.
Binaba ko yung bata. Lumubog ako. Kahit hindi siya Diyos. But I feel sorry. Sorry. Joke sila. Pinatawad po ako. Hanggang sabi niya, huwag mo lang pababayaan yung bata. Ilang buwan lang po, nawala siya ng buhay. Nawala siya ng buhay. Hindi ko alam that time kung ano ang plano ng Panginoon. Hindi ko alam. Amen. Sino po yung may mga asawa dito? May mga asawa. Meron ba? Wala naman po siguro kayong mga ano ba tawag doon? Insomnia ba yun? Yung, yung, ha? Amnesia. Kasi katulad ng ano yan, no? Insomnia, anesthesia, kung ano. Hindi pa, mamaya po tayo dun sa paghihiwalay. May asawa! Meron pang, may asawa! May asawa! Mga hiwalay! Ngayon daw, wala. Bumabalak, humiwalay! Sa unang pagkakataon, at the age of teenager, pag ikaw lalaki, nasulyapan mo siya, ito na, makakasalan ko. Amen po ba? Mga budget mo, mga allowance mo, talagang binibili mo ng bulaklak dyan, candy dito, makakita mo lang yung bahay niya. Amen po ba? Yung bubong nila, tuwag-tuwa ka! What more, kapag nakita mo pa, sabi ni Lola, huwag mong hawakan yung kamay dyan, mabubuntis siya, anak. Pinagsisikapan kong huwag hawakan. Nung nahawakan ko, may kasama pang pawis. Kaya nangingin po ako. Sabi ko ay Lola, hindi naman pala totoo ang sinasabi mo na pag ginawakan ko siya, mabubuntis. Ay anak, huwag mo lang siyang, ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Hakbangan? Kasi sa salita ng memo, tatak, lalakbangan. Huwag mo lang daw ahakbangan. Kasi ahakbangan ba o aakbangan? Hakbangan. Kasi daw, pag hinakbangan mo siya, mabubuntis. Ay naku, kapag nakaiga yung, siyempre, yung girlfriend mo, hindi po ba? Pag nasa kayo, siyempre, ikaw naman, hindi mo naman siya pwedeng gagawin. Mabuntis siya. Ang ginagawa ko, takot ka minsan ginawa, curious ka, naghihintay ka ng ilang buwan. Ano naman nangyari? Kasi nga, hindi mo alam that time. Amen po ba? Hindi katulad ng mga bata ngayon, at the age of 6 years old yata, alam na nila yan sabi ng aking lola, hindi nangyari, wala. O huwag mo siyang kikis. Huwag mong kikis. Naku, ito na. Nasa sinihan. Madilim. May kasamang popcorn. Gising-gising siya. Ikaw naman hindi mo alam kung paano siya. Oh, Lola! Mabubuntis to. Ilang buwan. Walang nangyari. Yung girl, tawa siya. Ganun na lang ang nangyari sa buhay hanggang isang araw dumating yung nandoon na ang pangyayari. Hanggang kayo ay nagsama, nagpakasal, nangako ang bawat isa till death do us part. Sa hirap at ginhawa. Amen? Napakasarap ng kulot-bukyutan. Hanggang sa isang araw, ano daw yun?
sa mga matatanda namin. Dumating ang isang araw, nagkaroon ka ng baby, tuwan-tuwa ka. Pangalawang baby, tuwan-tuwa ka. Pangalawang baby, tuwan-tuwa ka. Pangapat na baby, tapos makita mo pa yung asawa mo pag maglakad na dati kinuha mo na sexy. Iba na! Pag matulog kayo, ayaw maligo, amoy. Di balsa na kung bawang kaso paksiw Nandoon na yung isang bagay lumalamig. Amen po ba? Lumalamig. Lumalamig. Lumalamig ang pagsasakla. Kayo na nakakaalam nun sa pagsunod. Kasunod nun. Alam po ninyo, may isang survey sa Amerika. Ang sabi po sa Amerika, ngayon, ang problema nila po ay patungkol sa pag-aasawa o sa paghihiwalay o tinatawag na diborsyo. Di po ba? Amerika, sa atin wala namang diborsyo. Annulment ang sa atin. Pero ang annulment sa atin ay parang diborsyo na rin. Di po ba? Amen po ba? Amen. Pero sa totoo po, yung annulment na yun, hindi ka pwedeng mag-asawa. Ano lang po yun? Temporary lang po yun. Pero sa atin, hindi. Ginagawang legal na po yan. Amen. Ang sabi po dito, isa sa mga pangunain o suliraning kinaharap po ng isang mag-anak ang bagay nito. Patungkol nga sa paghihiwalay, napakasakit po yan, hindi po ba? Ikaw na bata, masakit para sa iyo yun. Pag salitang paghihiwalay, maghihiwalay na yung tati mo, nani mo. Ha? Amen po ba? Napakasakit noon. Pero ito po ay nangyayari. Amen. Ang sabi po dito, sa kasalukuyan ay ang paghihiwalay. Marami sa mga naghihiwalay na ito sana ay maiwasan kung magkakaroon muna po ng mga payo tungkol sa pag-aasawa bago sila ikasal. Dapat po muna papayuin nila, magpapayo muna. O anak, ganito ganyan, di po ba? Mga lola, parang kanin yan, parang mainit na kanin, sinubong mo, pwede mong, wah! Amen po ba? Ganon ang pag-aasawa. Sinasabi nila kung ano yung mga bagay-bagay, sasabihin nila, lalagay ka na sa tahimik anak at magulo. Di ba? Pag mag-asawa ka daw, lalagay ka na sa tahimik. Pero magulo. Sa puto lang. Amen. Pag wala si Kristo sa buhay mo. Serious na serious kayo Amen. Sa kasalukuyan po, ay pinayagan po sa isang diborsyo, paghihiwalay, ang iba-ibang mga kadahilanan. Amen. Nagkaroon po ng pinayagan na ito. Dati po, actually sa Bible, mamaya masasaksiyan natin, yung mga hindi pwede na paghiwalayin o hindi ka pwedeng mag-asawa uli. Nakuha po ba ninyo na sabihin? So ngayon po, pinayagan. Pinayagan. Ano po yung mga pinayagan? Kasama po dito yung pangangalunya. Amen po ba? Pakikiapid. Pangangalo niya, yung hindi mo asawa na may nangyari sa iyo, hindi po ba nangyayari, nahuli ka. Amen po ba? Isa po mga lalaki yan, ayaw umamin yan, nahuli na, ayaw ka. Hindi ako yun, kamukha ko lang yun. Kulungan lang yun. Amen po ba? Ganun po yan. So, ganun po ang pinayagan. Pagkatapos po, yung pagmamalupit. Pag minamalupitan ka ng asawa mo, di ka binibigyan ng pera, di ka pinapakain, binibigyan ka ng dito, yung bola na may yung pabigat, di po ba? Yung tinatalian ka, pinagmamalupitan ka, sinasaktan ka. Inaalaw po yan. Inaalaw, yan, ginagawang punching bag. Sino yung nagawang punching bag dito? Wala naman po, nawan. Pinagmamalupitan, pag-iwan sa asawa, yung iniiwanan po ng asawa, inaalaw na rin yan, di ba? Ilang taon na ba? Ay, pwede na ako. Bakit? Kasi 10 years na. Iniwan ako. Kaya pwede na ako. Amen po ba? Di po ba ganon?
Amen? Pag giniwangan ka ng asawa mo, pwede ka na mag-asawa ulit. Dahil wala ng komunikasyon yan, katulad po rin ng paglipat-lipat ng mga bahay, kung saan-saan ang asawa nakakarating. Amen? Inihiwalayan po yan. Binibigyan po ng, pinapabayaan po yan, pinapaubaya po na po yan. O binibigyan po ng pinapayagan ng mga bagay na yan. Mga paglalasing, ang asawa mo, lasinggero, walang ginawa. Tapos siyang naglasing, yun nga, ginagawa kang punching bag. Sige, ihiwalay ka namin. Ihiwalay ka namin. Amen. Katulad na lang po yung bisan namin, naghiwalay po sila kasi nasaktan niya yung asawa niya. Kaya nung po nandun po sila sa judge or something, hindi ko alam kung barangay lang po yun. Sabi ng judge sa pinsan ko, kasi sabi ng babae, gusto ko na pong hiwalayan to, sabi gano'n. Sabi naman ng pinsan ko, ayaw ng pinsan ko. Ayaw po, sorry. Sabi naman ng judge, hindi ko alam po ano yun. Bakit di ka pa pumayag? Baka mag-change mind, dalhin mo. Hindi naman po dapat yung gano'n. Dapat nga ipag-ayos mo eh. No? Ipag-ayos mo dapat. So, dahil lang po sa paglalasing yon. At yung pong mga krimen na nagawa, halimbawa, yung asawa mo nakulong. So, wala na pong ano na yon, 75 years sa kulungan, o 150 years, o 200 years, o kung ilang years po yan, di ba, yung mga pinapato nila. Aba, asawa na po. So, inaalaw po yan. Amen po ba? Nakaasawa ulit. Amen. Kasi yung asawa mo, hindi na siya makalabas. Amen. At yung pong mga bigamya, o bigamy, di po ba yung mga bigamy, yung pong nag-asawa. Nag-asawa. Para po saan yung bigamy? Baka lang po yung bigamy sa lalaki. Sa lalaki po yun. Nagpakasal. Nagpakasal siya ng iba. Amen. Although kasal po siya, nagpakasal ng iba. Amen. At yung pong mga hindi pagkatulad ng kanilang mga pag-uugali. Pag hindi nag-aano yung pag-uugali ninyo, no? Ikaw normal, siya abnormal. So, yung ginagawa po niyan, pinaghihiwalay na yan. Kasi siya abnormal po yan eh. Ganyan, no? O kung ano-ano po yung mga ginagawa ng mga yung lalaki o sa kanila, kung ano yung mga hindi nambubugbog. Hindi po ba? Pag natutulog ka, may daladalang gunting, sasabihin siya, ikaw naman natutulog ka. Amen po ba? So, pinayagan po yan. Pinayagan po yan ng ating government. Amen. Ikaw ba naman na magsawa ka ng pogi? Amen. Pogi, ayaw naman magtrabaho. Ikaw nagtatrabaho. Nag-iisip ka kung anong gagawin mo. Amen po ba? Nakakita ka ng hindi naman sa pogi, pero responsibilidad naman nandoon. Nayahambing yung loob mo sa kanya ngayon. Naano siya, nauulo. Problema. Amen po ba? Kaya dito po sa Matthew 19, may senaryo po dito na nangyari dahil po ang ating Panginoon ay galing ng Galilea and then pumunta ng Judea. Itong mga Pariseo, patuloy na nag-aano sa kanya, nagtatanong, no? Kumukuha sila, gusto nilang silayan ng ating Panginoon kung paano siya sasagot doon sa nandoon ayon sa kautusan. Amen po ba? Diyos yun eh, hindi mo naman pwedeng alam na niya yung iniisip mo eh. Pero itong mga Pariseo, gusto nilang magtanong kung ano yung sasagot naman ng ating Panginoon. Ang Panginoon, may wisdom yan. Amen po ba? Full of wisdom ang ating Panginoon. Kaya naman, ano po ang sinabi niya? Doon sa Matthew 4 naman. Ang sabi niya po niya, hindi baga ninyo, ang sabi po niya, hindi baga ninyo nabasa ang kasulatan?
Hindi mo ba nabasa ang kasulatan? Napasimula pa, sila'y nilalang ng may kapal na ang babae at lalaki. Wala po bang amen doon? Babae at lalaki. So wala na pong ibang nilalang ang ating Panginoon. Ano? Babae at lalaki. Sa pasimula pa po. Sa kautusan, wala nang ibang nilalang ang ating Panginoon kundi ang isang babae at ang isang lalaki. At iiwan ng lalaki at ang babae kapag po sila ay nag-asawa na ang kanilang mga magulang. Amen po ba? Iiwanan na yan. Magsasama na sila. Amen. At ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 19:6? Ang kukulit ninyo, sabi po ng ating Panginoon, kaya nga! Amen po ba? Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Wala po ba kayong palakpak doon? Ang kukulit ng mga Pariseo, sabi ng ating Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang kasulatan? Sa pasimula pa, dinalang ng ating Panginoon na babae at lalaki. Amen? Kaya nga, hindi na sila dalawa. Kapag po sila ay nag-isa na, sabi nga po ng mga Spice Girl, to become one. To become one. So, madali, isa na lang po sila. Amen po ba? Isa na lang kayo. Amen po ba? Kaya hindi mo napapasin dati, yung toothbrush mo na gamit lang ng kapatid mo, galit na galit ka. Ngayon, galit na galit ka, hindi mo naman sa kaano-ano ginagamit niya ang toothbrush mo. Kasi nga, isa na lang kayo. At huwag kang magtaka kung ang sahod mo sa kanya lahat. Amen po ba? Kasi nga, nag-iisa na lang kayo. Huwag mong itago yung pera kung saan-saan mga packet o mga secret o kung ano-ano. Amen po ba? May mga ganun lalaki, please lang po sa mga kalalakihan, huwag kayong magtago ng pera sa mga mahal niyo sa buhay. At kung meron po siya lang bibigyan sa kanilang, kung meron kang pagbibigyan, sabihin mo. Kailangan ng pera ni Daddy, kailangan ng pera ni Lola, kailangan ng pera ni... Sabihin mo, kasi mag-isa na lang kayo. Amen po ba? Amen po ba? At ang sabi po dito, ay huwag papaghiwalain ng tao, walang sino man na tao pwedeng magpahiwalay sa dalawang mag-asawa na ito. Kaya kung halimbawa may naghihiwalay, ay, iwanan mo nga yan. Imbis na makatulong ka, sasabihin mo, iwanan mo nga. Sit dyan. Excuse me po. Excuse me sa word. Di ba? May mga ganon. May mga ganon. Amen. Amen po ba? Imbis na makatulong, wala nga makakapaghiwalay. Nanay, biyena, nakikialam. Amen po ba? Kayong mga biyena na, mga nanay na kayo, pabayaan niyo sila. Amen po ba? Kung nagkakahiwalayan man yan, kayo po. Ipagbatinin niyo sila. Amen po ba? Huwag tayong maging kusintidor. Kung may mali ang anak mo, huwag mong kampihan. Kampihan mo yung asawa niya. Anak mo na rin yun. Iisa na lang sila eh. Amen po ba? May mga biyenan pong ganon. Nagsusumbong ka agad. Ito asawa mo, pinadalan mo ng pera, hindi man ako inabutan. Hiwalayin mo na yan, humanap ka na lang ng iba. Sipin mo, hindi po ba? May mga ganon.
Sumbong, wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Ang Panginoon lang po ang makakapagpahiwalay niyan doon sa kamatayan. Katulad po ng nangyari sa akin. Naihiwalay po kami ng aking may bahay doon sa kamatayan. Nauna po siya. Amen po ba? And then, kung napuntis ko, binalikan ko po siya at pinakasalan. Yan po doon si Sister Karen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito, sa Romans 7:1-3, hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, ang sabi po ni Paul sa mga Romans, sapagkat nagsasalita ako sa mga tao nakakaalam ng kasulatan o kautusan. Amen. Pinagwiwikaan po ni Pablo ang mga taga-Roma, yung pong mga nakakaalam ng kautusan. Amen po ba? Amen. Na ang kautusan ay nagahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay. Habang nabubuhay po tayo, ang Word of God ay sumasa atin. Amen po ba? Nasa sa atin to. May bisa, may power ang salita ng Panginoon. Nasa sa atin to. Kaya dapat po, alam natin, basahin natin. Dahil ito ang magtuturo, sabi ng Joshua 1:8, itutuwid po ang ating landas. Magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Pagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon, araw at gabi. Ika nga po. Amen po ba? So ngayon, nalalaman mo na ang kautusan. Ito ay maghahari sa iyo, samantalang ikaw ay nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapot kung ang asawa ay namatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Habang ikaw ay may asawa, amen. So, nandoon ang kapangyarihan, ang bisa ng salita ng Panginoon sa iyo. Ang sabi ng Bible po kanina, walang sino man makakapagpahiwalay. Amen po ba? So, habang nabubuhay kayo, naghahari ang salita ng Panginoon, naghahari ang kautusan ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita, so dudoon ka lang. Kapag ito ay namatay na, huwag mo naman papatayin na. Huwag mo naman lalasunin. Kung ito ay patay na, kalag ka na doon sa kautusan. Woo! Free as a bird. Amen po ba? Amen po ba? Nakakasunod po ba kayo? Yee-hee! Sarayda. Magkakataon pa po. Amen. Yung mga bao, mamaya, meron din. Ay kalagna sa kautusan ng asawa. 3. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, take note, siya'y tatawagin mangangalo niya kapag ikaw ay nakikisama sa ibang lalaki na buhay pa ang iyong asawa. Ay, di na po kami nagkita. Wala tayong excuse. Wala na po siya. Wala kang excuse. Pinag-uusapan po dito, kung siya ay patay na, doon ka palang alag. Pero kung nabubuhay siya, hindi mo lang alam kung nasaan siya. Hindi mo masasabi kung siya ay nakain ng buhaya, pating, ano. Basta pinag-uusapan po dito, buhay. So, kung ikaw ay nakikisama sa ibang lalaki, ikaw ay isang mangangalo niya. Amen po ba? Hindi mo siya pwedeng, ito asawa ko, hindi ito asawa ko. No. Amen. Hindi ka naman kasal. Datapwat kung mamamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalo niya, bagaman siya'y nakisama sa ibang
lalaki. Okay mag-isip ng masama. Kunin yung plano, kasalanan ko. Amen po ba? Hindi po ako nagsabi niyan, ang Bible. Amen po ba? Amen po ba? So, wala po ba kayong tanong? Huwag magtanong, kahit sa kalagitnaan ito. Amen. So, habang nabubuhay, huwag kang magmadali, huwag kang, ba? So, dapat po, relax ka lang. Amen. In 1 Corinthians 7:10, ang sabi po dito, datapot sa may asawa, ay aking pinag-uutos. Ang sabi po ni Pablo, sa may asawa, magsabi ng Amen? Amen. Ay aking pinag-uutos. Ngunit hindi ako. Ngunit ang sabi po ni Pablo, hindi ako, kundi ang Panginoon ang nag-uutos na ang babae ay huwag umiwalay sa kanyang asawa. May binabala ka bang paghihiwalay? Sabi po ng Bible, ay huwag humiwalay. Amen. Ay huwag humiwalay. Huwag kang hihiwalay. Ano man siya, sino man siya, ano man ang ginagawa, tamad man yan, o kung ayaw magtrabaho, responsibilidad man yan, o kung ano siya, huwag kang humiwalay. Utos po ng Panginoon yan. Amen po ba? Amen po ba? Datapot po siya humiwalay. Ay, kaya mo ba ito? Mananatiling walang asawa. Kaya ho? Ay mag-amen? Kung iiwalay ka, manatili ka na lang na walang asawa. Sayang naman, pastor, ang aking buti. Nagpapaganda ako, iba't ibang mga cosmetic. Kulang na lang pumunta ako kay Belo para mapansin ako. Sabi ng Bible, huwag ka nang mag-asawa, kaya makipagkasundo ka sa kanyang asawa. O kaya ay makipagkasundo ka. Amen. At huwag iwalayan ang lalaki ang kanyang asawa. Kapag nagkakaroon po ng mga hiwalayan, magkapakasundo ka. Amen po ba? Magkasundo kayo. Yung first love uli. Amen. Magkaka-first love ka uli. Kaya po ako, lagi ako na-in love sa aking bahay. Ginagawa ko yan. Na-in love ako. In love. Kasi gawin mo yun Kapag hindi mo ginawa yun, at meron kang nakita na ikaw naman, para ka na-hypnotize. Amen po ba? So makipagkasundo ka. Mas maayos yun, di po ba? Sige, pinapatawad na kita. Love, sweetheart. Kung ano man ang ginawa mo, nandiyo ang pagpapatawad. Amen po ba? Para hindi ka lang na magkasala. Mamaya po, makikita po ninyo kung ano mangyayari dyan. Amen. Praise the Lord. Inulit po dito sa Matthew 5:35. Ano po sabi dito? Datapot, sinasabi ko sa inyo, ang sabi po ng ating Panginoon, na ang sino mang lalaki na hiniwalayan ng kanyang asawa, liban lamang kung sa pakikiapid, noon po, ganun. Pwede mong iwalayan ang iyong asawa kung siya'y nakipag-apid o nangalo niya siya, nakita mo. Amen. Pwede na. Pero dito po, liban na lamang kung sa nakipay, ang dahilan ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sino man nag-asawa sa kanya, kung hiniwalayan siya, ay magkakasala ng pangangalo niya. Amen po ba?
Kapag halimbawa po na walang kadihilan na naghiwalay kayo, ang nangyari po dyan, mayroong liligaw dyan, may liligaw dyan. Amen. Nahiwalayan siya, tapos niligawan mo siya, nagsama kayo, so ikaw ay isang mangangalunya. Amen. Nahiwalayan na. Hindi na sila nagsasama ng kanyang asawa eh. Wala na, hindi na daw sila nakita, hindi na daw sila, pinabayaan na daw sila. So ngayon, love na love siya. So hindi pwede yun. Nangangalunya ka. Amen po ba? Hindi pwede po yun. Kahit hiwalay siya sa kanyang asawa, huwag mong pakikialaman yun. Aray po? Opo. Hiwalay na po siya? Ay, hindi po. Dapat po, alamin mo, ikaw babae. Oo, alamin mo talaga. Huwag mo munang ibibigay. Amen. Alamin mo. Siyempre, dalaga ka. Gusto mo yung, alam po ninyo, dito sa Bahrain, maraming binata dito. Pagdating pa lang ng Bahrain, single. Amen po ba? Yan ang sinasabi nila. Maya-maya, ikaw naman si babae, dahil alam mo, kung pumorma, talagang parang 17, 18 years old, maano ka naman, mabibighani ka. Hanggang sa isang araw, pag may tumatawa, gumaalis siya sa side mo at nandito, oo, papadala ako. Busy lang kami. At ikaw naman na babae na walang kaalam-alam, lahat na lang, sinusubok mo yung gusto ng lalaking yun. Amen po ba? Dapat po, hindi. Alam mo. Mga singles, dahil dito po sa Bahrain, marami po napapahamak dito. May asawa ka na ba? Pero mukha ng mga 40 years old. Wala ka. Sa totoo lang, hindi meron. Kasi hiwalay na kami. Hiwalay saan? Dito lang eh. Pilipinas siya. Talaga maghiwalay kayo. Di ba sinabi ko naman sa'yo, hiwalay kami? Pero pag umuwi ako ng Pilipinas, sa kanya. Pag nandito dito. Huwag naman po. Amen po. Huwag naman yon. Pag uwi mo ng Pilipinas, may asawa. Pagbalik mo dito, may asawa. Huwag naman. Amen. Huwag na huwag mong pakikialaman. Kapag hiwalay siya, na sinabi niyang hiwalay ka, mahal mo siya, hiwalay ako, may kasulatan pa kayo. May kasulatan pa kayo. Kung wala, sorry. Kung wala, hindi ka naman pwede magpakasal eh. Baka nalaman pa ng asawa niya, lagot ka. Baka didiretso ka sa jail. O di kaya, deportation po ang aabot sa iyo. Amen po ba? Maraming dito, ganun. Pag nalaman ng asawa nila, kaya po yung iba, ang ginagawa nila, nagmumuslim na lang yan. Pag nagmuslim sila, hindi nga siya makaka-demanda yung babae. Binibigyan pa rin ng no? Hindi po ba? Magmumuslim sila. Ipagpapalit nila yung kanilang birthright. Dahil lang sa maling relasyon. Amen po ba? O nga naman, ang babae sa Pilipinas, ang asawa mo, hindi siya pwedeng magdemanda. Kahit di-demanda, dahil ang pangalan mo na ngayon, dito, Abdullah, hanapin ka na. Kasi papalitan na yung pangalan mo eh. Magmumuslim ka eh, magkaasawa ka, pwede sila mag-asawa ng ilan. Amen po ba? Kaya kawawang misis. Hindi nangyayari po yan. Hindi nangyayari yan. Amen po ba? Amen po ba? Praise God. Nakakasunod po ba tayo? Sana tayo. Dito sa Luke, sabi po dito, malapit na po tayo magtapos. Ang bawat lalaki niwalayan ng kanyang asawa at mag-aasawa sa iba ay nagkakasala ng alin? Pangangalunya. At ang mag-asawa sa babae niwalayay ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. Kaya kung ikaw ay nakikisama sa hiwalay, kung ikaw ginagawa mo ngayon, isa kang mangangalunya. Amen po ba?
Alam po ba ninyo, ano sabihin ng pangangalo niya? Parang hindi tapat po yun. Adultery, o fornication. Ay, fornication pala yung sa mga, ano po yun, mga binata at dalaga yun, na hindi pa sila asawa pero may nangyayari na sa kanila. Mali din po yun. Kaya sabi ni Pablo, kung hindi nyo matiis ang bawat isa, magpakasal kayo. Amen po ba? So dapat po, gano'n. So may mga boyfriend, huwag po ninyong gawin yung hindi dapat unless na hindi kayo mag-asawa. Amen. Ano po ang sabi dito sa Matthew? Matthew 9:7-8. Ito po yung ating pinag-usapan kanina. Nung sinabi ng ating Panginoon na kailanman hindi pwedeng paghiwalayin ang ang mag-asawa ng tao. At sinabi nila sa kanya, makukulit talaga ang mga Pariseo. Nagtanong na naman sila uli. At sinabi sa kanya, bakit nga pinag-uutos ni Moises na magbigay ng kasulatan? Ayan! Amen! Yung kasulatan ang pinag-uusapan na dito sa paghihiwalay. At iwalay ang babae at iwalay ang babae, sinabi niya sa kanila, dahil saan? Kaya nabigyan kayo ng kautusan ni Moises. Bakit saan? Sa katigasan ng inyong puso. Amen. Dahil sa katigasan ng inyong puso, gusto ko, ito gusto ko mangyari. Amen po ba? Kaya sabi ni Moises siguro nung time na yun, sige na nga, gagawa tayo ng kasulatan. Amen. 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 Kaya halimbawa, kung nakapag-asawa ka, ang talagang huwag mong sasabihin na naging asawa mo, hindi mo naman siya gusto. Mali po yun. Makikisama ka sa hindi mo gusto. Sa ayaw at sa gusto mo, may pagtingin ka pa rin sa Kanya. Kahit konting pagtingin nanggagaling sa'yo. Di po ba? Mahal na mahal mo pa rin yan. Amen. Nakasampung anak kayo, sabi mo, hindi mo siya mahal? Di ako makapaniwala. Amen po ba? Huwag nawa. Mahal mo yan. Amen. Amen. Sa katigasan ng inyong puso, kaya nandoon ang kasulatan, ay pinapabaya o pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buwan pa sa simula ay hindi ganon. Si Lord ayaw na niya yun, yung paghihiwalay. Amen po ba? Sa pasimula pa. Dahil saan? Sa katigasan po ng mga puso natin. Meron nga ako sa kaibigan, sabi niya, magpapahanal ka ng asawa ko. Ang tingin mo sa sarili mo, artista. Hindi po ba yung mga artista ganun? Amen. Pag artista ka, ganun, napakasimple lang. Parang damit lang, pinapalitan. Amen. Pag ayaw na niya, may bagong sibol na naman, gusto mo yun na naman, napapangasal. Amen. Kaya mag-aasawa niya, tapos iintayin yung batang niya, pag sumibol na yung batang niya, ihiwalay. Parang si Uncle. Si Freddy Aguilar. Anak mo na? O apo mo na? Tapos pinalitan mo pa yung iyong birthright. Papalitan mo yung bilang isang Kristiyano o hindi niya alam ang kasulatan. Amen po ba? Makapag-asawa ka lang ng 16 years old? Is that 16 years old? Amen. Huwag na wag. Amen. Next slide. At sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae
liban na kung sa pakikiapid at mag-aasawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Ang ating Panginoon, siya na mismo nagsabi po niyan. At ang mag-asawa sa babae niyaon na iniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. So, wala akong excuse. Wala kang excuse. Kung ngayon, may boyfriend ka na may asawa o iniwalayan siya, mag-isip-isip ka, kapatid. Mag-isip-isip ka. Isa kang mangangalunya. Sorry po sa word, pero hindi po ako ang nagsabi noon. Pero ang Panginoon, hindi niya pwede sabihin sa atin na sorry. Si Lord yan. Yan ang kautusan ng ating Panginoon. Mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba si Lord? Sino mahal mo? Si Lord o yung lalaki o yung babae yun na kinakasama mo? Gawin mo. Gawin mo. Amen. Amen. So kapag po siya iniwalayan, huwag mong pakikialaman. Never mo pakialaman. Amen. Next slide. At ang sabi po ng mga alagad, ang mga alagad ay nagtanong po sila at nagsabi sa ating Panginoon, sa Kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi na nararapat na mag-asawa. Amen. Huwag ka nang mag-asawa. Amen. Kung ikaw naman ay dalaga, umanap ka yung binata. Kasi naman yung mga lalaki naman po ngayon kukunti na lang. Pero yung iba, bakit tumatagilid pa? Kung sino pa yung mga pogi, yun ang tumatagilid at naiiwanan itong mga at least lalaki. Amen po ba? Pero hindi. Hindi yun ang basihan. Kahit konti sila, mayroon para sa iyo. Mayroon para sa iyo na ibibigay ni Lord. Amen po ba? Kaya hindi pa huli ang lahat, kapatid. May nagbibigay sa iyo. Amen. Mr. Evelyn. Ang sabi po dito sa Proverbs 6:29, gayon ang sumiping sa asawa ng kanyang kapwa. Alam po ninyo, sino mang humipo at hindi maaaring di parusahan. Mabigat po yan. Noong po nung panahon po, in the Old Testament, pag yung pangangalo niya, ano po ginagawa nila? Hinahabat sila. At kung ikaw ay ginagawa mo yan, sigurado po mayroong consequence naman sa buhay. Amen po ba? Kapag ang ginagawa mo ngayon, may consequence sa buhay. Ngayon, kung wala naman nangyayari sa buhay mo, tinutuloy mo pa rin yung pagkakasala, mag-isip-isip ka. Baka si Lord ay hindi kanya anak. Dahil dalawa ang ama dito. Sinasabi sa inyo, ang iyong amang Diablo, ang sabi ng John 8:44, ang Diablo, baka sa kanya nga. Pero hindi nawa, dahil mahal kita, babaguhin mo ang aking buhay. Kaya ko ito, Lord! Kaya ko ito! Kaya ko ito. Pwede ko siyang iwanan. Amen po ba? Praise the Lord. At dito po sa paghihiwalay, dito po tayo. Ano po sabi ng Bible? Sa Deuteronomy 24:1-4. At dito po sa muling pag-aasawa, amen? Kung mag-aasawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae. Hindi lang po basta-basta inaayaw naman yan Dahil, may dahilan po yan. May natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya. At gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibibigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay.
natuklasan niya ang babae, mayroong ginawa, natuklasan, so bibigyan siya ng kasulatan, hiwalay na tayo ng kasulatan, umalis ka dito. Amen. Umalis ka dito. So, next slide. Sa 2, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, dahil po siya may kasulatan, at iniwalayan muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay, o kaya'y namatay ang ikalawang asawa, kung po yung nabigyan, namatay uli ang kanyang asawa, napakasaklap naman po yun. Meron pong ganon, may mga ganon. Amen. May mga ganon. Hiniwalay ng asawa, pagkalapos, sa pangalawa, hiniwalayan na. Ano kaya yung ugali mo? Meron ka. Bakit kayo hinihiwalayan? No. Amen. Meron po sigurong ganon. Amen. At paalisin rin ito sa kanyang pamamahay. So, aalis na naman po yung babae. Kawawa naman si babae, no? Yung panahon na yon. Sa 4, ang babae ay hindi na maaring pakasal pa ng kanyang unang asawa. Hindi ka na pwedeng bumalik sa kanya dahil meron ka ng kasulatan. Hindi ka na pwedeng iiyak-iyak doon sa pinto. Kakatok ka. Namatay na yung nakalama ko. Balik na lang ako sa'yo. Yung luha nandito. Hindi na pwede. Kaya bago kayo magdesisyon na mag-asawa, pag-usapan ninyo nagmaigi. Amen. Pero mas importante, ang Panginoon ay nasa kalagitnaan. Lagi ang ating Panginoon nandyan lagi sa kalagitnaan. Tingnan mo, iba ang mararamdaman mo. Imbis na galit sa asawa mo, hindi, love ang makikita. Love. Love. Ano man ang ginawa ng asawa mo, patawad. Patawad. Sabi ko nga, lagi, ang asawa mo nakagawa ng pagkakamali. Tapos gagawin mo, kung nakagawa siya ng pagkakamali, kung anong kaya niya, gagawin ko! Mali kong isip yun. Hindi po ba? Kung anong ginawa niya, pagpapatawad. Bakit? Nagkasala siya? Sige, iwalay kayo. Hiwalay kayo. Nagkamali man siya ng isang pagkakataon, hiniwalayan mo siya. Ngayon, hahanap ka na may asawa naman. Kung yung anak mo na hiniwanan na 2 lang, dito sa kinakasama mo, 5. 5 plus 2. 7. Nasaan ang wisdom? Amen po ba? Hiniwalayan mo yun. Pupunta ka rito, na may pamilya rin. Anong pagkakaiba nyo? Na hindi mo mapatawad na nagkamali siya, samantalang ito, 5 anak, ang daming pagkakamali. Amen po ba? Parin mo, pagpapatawad. Tapos ito, sasabihin mo, mahal na mahal. Asawa, kasi yung asawa, kasi yun nga, yun ang dahilan pag sinabi mo lang kasi siya, hindi nga ako yung isikaso, kasi siya hindi marunong magluto, kasi siya hindi marunong maligo, hindi marunong magtutbrush, hindi mabawang kinikili, kung ano-ano mga ba yung nagsasabi mo. Amen po ba? Nakakahanap ka lang ng mabango. Ngayon, ginagaling mo na yung asawa mo. Pilihan mo. Amen po ba? Simple. Amen. Anong sabi dito sa Corinto?
Natatali ka ba sa asawa? Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapan na ikaw ay makalag. Glass na, ayoko. Nagpupimiglas pa. Huwag mo pagsikapan na ikaw ay makalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Ikaw ba'y kalag sa asawa? Walang nag-i-amen, no? Hindi kayo kalag. Huwag ka nang humana ng asawa. Amen. Baka makahanap ka ng bugbog sarado ka pa. Huwag na nga. Eh yung asawa mo, hindi ka binubugbog. Eh di ngayon, pinamang isa. Ibang klase. No? Pag pinagsalitaan ka pa, kala mo, pinapakain ka. Eh ikaw nagpapakain sa kanya. Huwag na wag. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, huwag mong aawitin yung kantang hindi ako isang laban na kung ayaw mo na iyong papalitan matapos ang init pag-ibig ko't dangal iiwan mo lang may dusa't luwa. Amen. May mga magagandang mga kanta. Hindi po ba? Hindi ako laruan. Matapos ang tinig. Ako'y may damdam. Marunong masaktan. Tulad mo rin ako. Puso nasusugatan. Kinakanta nyo yun no? No. At mayroon pong mga iba rin dito na sinasabi nila na may isang umaga di mo mahakal. Ang mata ko ay magisnan. Turuan mo ako, huwag masaktan. Kahit para sa iyo, isang hirap. Di ba ako'y tao lang na nadara at tutok sa di. Maalis mo ba sa akin, natutuhan ka man. Hirap. Sino mahilig manghiram? Sino mahilig manghiram? Wag na wag. Magkakasana ka ng pangarap. Amen. At sinabayan naman ito, tapat ang puso ko. At ito'y hindi magbabago. Di ba? Di daw magbabago. Pagkat pag-ibig ko'y ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Kahit marami lang widasak sa tahanan. Kahit marami lang matang pinaluha. Diba? Wag na wag. Yung pag-ibig na tapat na yan, naging mananatili po yan. Amen po ba? Huwag sanang mangyari. Ang tukso po pwedeng iwasan. Amen po ba? Kaya nga po, ang sabi po dito sa, wala na po tayong
slide doon. Ang sabi po dito sa 1 Peter 5:8, maging mapagpigil, mapagpuyat ang inyong mapagpuyat at inyong kalaban na diablo na gaya ng leon na umaatungal, na gumagala, na humahanap ng masisi. Amen po ba? So dapat po mapagpigil tayo sa anumang mga bagay. At mapanalangin po tayo. Ano man ang mga bagay na yan, hindi ka magtutukso. At dito po sa last slide natin, ang sabi po dito sa Revelation 21:8, kinig kayo. Ngunit sa mga duwag po ito, hindi po yung matatakutin sa aswang o ano, hindi po ito. Sa salita ng Panginoon, ayaw malaman ang salita ng Panginoon, ayaw ipangaral ang salita ng Panginoon, ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Kaya kayong mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yung pong hindi mga believers, amen, hindi po sila nananampalataya, hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang tunay na Diyos at wala na pong ibang Diyos maliban sa Kanya. At sa mga kasuklam-suklam, kung ano po yung mga kasuklam-suklam na mga ginagawa mo, yung mga mangkukulam. Amen. Kaya yung mga mangkukulam, alam mo kung sino sila. Kapag sila yung humiti ng hi-hi-hi-hi-hi. Kahit sa text, ano mo yan? Pag hi-hi-hi-hi. Mga mangkukulam po yan. Kaya pag nag-text siya ng he-he-he-he, ha-ha-ha-ha, okay lang po yun. Pag hi-hi-hi-hi, mangkukulam yun. Amen. Pinapatawa ko lang po kayo. Kaya huwag kayo mag-ihihihi, ha? Amen. At sa mga mamamatay tao, amen. At sa mga mapakiapit, at sa mga away, yung mga manggagaway, no? Ito siguro yung mga mangkukulam, no? Mga ano, no? Amen. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, may mga Diyos-Diyosan pa kayo dyan, may mga Barbie doll o kung ano-ano mga dal-dal na nilalagay nyo dyan. At sa lahat ng mga sinungaling, po, magsabi ng amen, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. So akala po ninyo, ganun lang, ang buhay, okay lang, dadaan din yan, maan din yan, lilipas din yan. Hindi nyo alam, may naghihintay po ng ikalawang kamatayan sa iyo. Amen po ba? Okay po ba? Amen. Nakarelate po ba kayo sa ating pinag-usapan? So ito po ay kautusan ng ating Panginoon, na kung nasa maling relasyon po tayo na kinalalagyan natin ngayon, ang Panginoon ay tinutuwid naman tayo. Gusto mo bang ikaw ay matawag na mangangalim niya? Gusto mo bang ikaw ay matawag na makikiapid? Ikaw ba ay gusto mong mapunta sa dagat-dagatang apoy? Ikaw ang nakakaalam niyan. Mahal mo siya. Pero kailangan gawin mo ito. Umiwalay ka sa Kanya. Dahil hindi po tama ang iyong ginagawa. Amen po ba? Kaya po lahat. Kaya sa mga oras pong ito, ay may mga kinakasama kayo. Tingnan ninyo, kung may papel, huwag nyo nang patagalin. Mag-asawa kayo uli. Kasama kayo. Pakasal kayo. May kasulatan kayo pareho. Pero kung wala po, hiwalay muna. Para huwag kang matawag na nangangalunya. Huwag kang matawag na nakikiapid. Dahil ang relasyon na yan, kapatid ko, wala po yan pupuntahan. At sa mata ng ating Panginoon, ay karumal-dumal po yan. Amen. Okay, nagkamali ako.